Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Ay. Bismillah. Ayun siya. Okay. Bismillah, bismillah. Inshallah, mga 3 minutes o 5 minutes mag-umpisa tayo, ha? Inshallah. Tayo, bismillah, no? Inshallah, mga magulang, mga sisters, mag-umpisa na tayo. Okay po? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sa inyo po mga magulang ko, mga kapatid, sisters in Islam, sa ating mga kapatid, mga kaibigan na kasalukuyang nanonood at nakikinig din sa atin, sumusubaybay sa atin sa Facebook sa ngayon, lahat po kayo binabati ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Isa to sa laging pinagduduan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam
na ya Allah, ipakita mo sa amin ang totoo, katotohanan na talagang totoo, at biyayaan mo kami na aming masunod, no? Masundan o masunod ang katotohanan na iyong ipinakita sa amin, at ipakita mo po sa amin ang kabulaanan, at ilayo niyo po kami mula rito. So, dalangin natin din kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway maging kapaki-pakinabang ang pagtitipon na ito. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Taufikan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na madagdagan ang ating mga kaalaman, ang kaalaman sa relihiyong Islam, lalo na ang kaalaman patungkol sa akida. Maunawaan natin ang ating akida. At ganoon din nga pala, no? Lagi natin isama ang ating mga kapatid, no, na sinalantan ng bagyo sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, lalo na sa lugar ng Maguindanao, Cotabato, Zamboanga din yata, no? Sinalanta din, subhanallah, binaha, no? May mga namatay, subhanallah, no? Dalangin natin kung kaya natin tumulong, bismillah, kung kaya natin tumulong financially, alhamdulillah. Kung hindi natin kaya, ay kahit isa man lamang na namang natin sila sa ating mga dua. Meron din mga kapatid, subhanallah, na nasunugan, no? Nag-chat din sa akin na mga kapatid natin mga Maguindanao doon na nasunugan, subhanallah, no? So yan ay mga pagsubok, solirani, mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, yan ay aral na dapat kuhaan natin ng aral. Kailangan natin ng sa paniniwala natin, hindi ibinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang mga suliranin, kalamidad, pagsubok, problema, maliban na lamang na dahil sa mga kasalanan na ginagawa ng karamihan o ng ilan. No? So dapat kinukuha natin ng aral. Wala tayong pinupoint na lugar pang kalahatan. O dapat ang mga Muslim, no, laging nagbabalik loob, nagtatauba mula sa iba't ibang uri ng kasalanan. Kasi napakaraming mga hadith. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag dumami ang kasamaan, mga kasalanang kahalayan, mga iba't ibang uri ng kasalanan, kapag lumaganap, no, bababa ang iba't ibang sakuna, no, kalamidad, bilang kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit may mga matutuwid na mga tao, lalong-lalo na kung iniiwan natin ang pagbabawal ng kasamaan. Kaya nga tayo dapat lagi tayong nagpapasalamat na may mga taong sumisita, nagbabawal ng kasamaan. No? Kasi kapag walang nagbabawal ng kasamaan, mas lalong lalaganap ang mga kasalanang katiwalian sa atin. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha sa isang hadith, "Ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun." Kami ba ay masisirang mawawasak kahit nasa amin ang mga salih, mga payos, matutuwid na mga tao, mga ustad, mga ulama, o di kaya relihiyosong mga tao? Kami ba ay wawasakin ni Allah o paparusahan ni Allah? Sabi ng Rasulullah, "Na'am, idha khathura al-khubuth." Oo, kapag lumaganap, lumitaw ang mga kasalanan sa inyo at walang nagbabawal ng kasamaan. Subhanallah. So, ito yung mga, kaya nga sabi ni Allah sa Quran, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Hindi kami nagpapadala ng mga ayat, mga palatandaan, mga ayat ni Allah, itong mga typhoon, kalamidad, suliranin, sakuna, maliban na lamang na ito ay takhwif, pangtakot, pangpukaw. So kapag may mga typhoon, lagi tayong nagsi-istighfar, astaghfirullah, ya Allah, astaghfirullah, Allahumma ighfir lana. May lindol, Allahumma ighfir lana.
lagi tayong nagtatawbah. No? Hindi yung sa panahon natin ngayon, subhanallah, parang naging normal lamang ang mga lindol, ang mga typhoon na parang hindi gumagalaw ang kanilang puso sa takot, pangamba. Parang wala lamang, parang kalagayan ng mga hindi mga mananampalataya na yung kanilang paniniwala, nangyayari itong mga sakuna, kalamidad, parang nature lamang. Walang katotohanan. Hindi, pinangyayari ni Allah ng may hikmah. Hindi yung pag may naglindol, mag-una sino unang makapost. Naglindol dito. Naramdaman niyo ba naglindol? Yun ang unang maisip ng mga ilang brother and sister. Paunahan, sino mauna? Naramdaman niyo ba dyan? Naglindol? Yun na, subhanallah, imbis na mag-dhikr, imbis na mag-istighfar, imbis na magbalik loob. Hindi mo alam kung kailan sa'yo darating ang kamatayan. Subhanallah. Baka lumindol ng malakas sa inyo, may malaglag ganito. Subhanallah. Hindi natin alam. So isama natin ang ating mga kapatid na naway tulungan nawa sila ni Allah, madaliin nawa sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga pinagdadaanan at makaahon insyaAllah. Amin ya Rabb. So ngayon mga sisters, ang aking paksa sa inyo, once a month lang ako nagbibigay sa inyo ng topic, pero inshallah worth it, inshallah naway mapakinabangan natin, makakuha tayo ng aral, ay patungkol sa akida, yung subject natin. Tinatalakay natin yung mga topic sa akida. So tinalakay natin last month, no, yung ta'rif ng akida. No, ibibilang natin na mabilisan. Ang ta'rifan ng akida, sabi natin, yung akida hinango sa salitang akad, no, na yung akad, yung nakabuhol. Okay? Nakabuhol. Kaya nga yung kung yung akida ng tao, ibig sabihin kung ano yung napanatag, nakabuhol sa kanyang puso, na yun ang pinaniniwalaan niya. Yun yung itinali niya, yes, itinali niya sa kanyang puso, sa kanyang sarili, na kanyang pinaniniwala. Kung ano man yung mga pinaniniwalaan niya, no? Maging akida man na sahih o maging akida na batil. Natalakay din natin na ang akida ng isang tao, dalawa. No? Maging tamang akida, akidatun sahiha, o akidatun batila o fasida. Maging akida na lihis, bulaan, no, o ligaw na akida, dalla. So depende kung ano ang pinaniniwalaan ng isang tao. Kaya nga tayo nag-aaral ng relihiyong Islam, particularly sa akida, upang maging tama ang ating paniniwala doktrina. Okay? So yung sa pangkalahat o pangrelihiyong kahulugan, so yung akida, yung anumang pinaniniwalaan ng isang tao, tinitiyak niya sa kanyang sarili na walang pag-aalinlangan at tinuturing niya itong ang kanyang relihiyon. No? Na kung saan ito na yung isinasabuhay niya. Nagdudulot ng salita at nagresulta ng salita o di kaya gawain. So bakit ka nagsasala? Bakit mo sinasamba si Allah? Dahil pinaniniwalaan mo na si Allah ang nag-isang dapat sambahin. Ang mga Kristiyano, no, naging lihis o ligaw ang kanilang doktrina dahil yung kanilang paniniwala sa Trinity. Okay? Ganon din sa mga Muslim. May mga Muslim na Muslim nga pero lihis ang kanilang akida. Yung ilang mga usapin sa akida. Okay? So ngayon, tinalakay din natin yung mafhumul akida as-sahiha. Ano yung diwa o kahulugan, tinutukoy o kahulugan ng akida as-sahiha. No, ang akida sahiha ay ang buod na definition ng tamang akida ay, sabi ng ating mga ulama, hiya allati dallat 'alayha usulul Islam min al-kitabi was-sunnah wa ijma'us sahaba radhiyallahu anhum. Ito yung akida. Ano pa mang akida? Pinaniniwalaan, doktrina na may batayan mula sa Quran, Sunnah at Ijma. Kasi ito yung main source natin. No, tatlo. Muslim.
lalong-lalo na sa akida, kahit saan, anong ba pamang usapin sa agama, relihiyon, panuntunan, akhlaq, adab, pakikitungo, pagninegosyo, lahat ng aspeto ng buhay ng isang Muslim, lahat ng kanyang gagawin na may kaugnayan sa relihiyon, ang main source natin ay itong tatlo lamang. Sa akida, karagdagan yung faith, no? May mga kiyas tayo yung sa usaping sa faith. Pero kasi pinag-usapan natin akida, so tatlo, Quran, Sunnah, Al-Ijma'. So yung akida as-sahiha, yung akida natin, yung pinaniwala mo, may basihan mula sa Quran at Sunnah. Ang akida al-batila, fasida, o dalla, bulaan, lihis, ligaw na akida, ay yung akidang sumasalungat dito. Yung akida na sumasalungat sa Quran at Sunnah at ijma' ng mga salafus salih. Ang ijma' ay yung napagkaisahan ng mga sahaba. Pinag-aaralan niya sa usul fiqh. Yung ijma', ibig sabihin yung pang-suporta yan sa Quran at Sunnah, kasi nabanggit din yan sa Quran na yung napagkakaisahan ng mga Muslim, lalo na yung mga ulama, ng mga mujtahid, mga ulama. No, kung ano yung napagkakaisa nila, kasi hindi pwedeng magkaisa ang mga ulama sa kaligawan. Nabanggit yan sa isang hadith. Maraming ulamang mujtahid, hindi pwede. Kasi mga ulama sila mapagkakatiwalaan, hindi pwedeng magkaisa sila sa kaligawan o kabalugtutan. No? So, ijma, pag napagkaisa nila yung bagay na paniniwala, no, yun din ay pinagkukuhaan natin. Okay, pinagkukuhaan natin ng ating akida, ng ating relihiyon. No, yan ang tinatawag na akidatun sahiha. Kaya masasabi natin halimbawa, itong mga lihis na grupo, mga ligaw na grupo, bakit sila naging lihis, naging ligaw? Dahil ang buod na kasagutan, yung mga ilang pinaniniwalaan nila ay wala sa Quran at Sunnah. Ito ang kabuuan. Bakit nyo sinasabi na ang mga Shia ay lihis? Bakit nyo sinasabi ang mga Sufi ay lihis? O di kaya ang Ash'ari ay lihis? Wala sa nalihis sila sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dahil ang inyong akida ay wala sa Quran at Sunnah. Depende. Kasi nagkakaiba para tayo maging makatarungan. Halimbawa, ang Ash'ari may mga doktrina o kaya mga saligan sa Islam na pwedeng nagkaisa tayo dito. Kasi halimbawa, alimanu bi rusul, malaika, naniniwala sila sa mga anghel, mga rusul, mga aklat. Pero may mga ilang paksa sa akida, mga saligan sa akida na dito sila nalihis. Hindi nila tinahak ang landas ng Ahlus Sunnah wal Jamaah o di kaya ang mga salafus salih. Sila ay nalihis. Ganon din ang mga Shia. Pero ang Shia, karamihan sa kanilang mga akida lumalabag sa Quran at Sunnah. Tapos yung detalye nito pinag-aaralan na, no? Sa madrasa o di kaya pag dumating na tayo dito, pwede natin isa-isahin yung mga paksa sa akida kung bakit ang Ash'ari Sufiya naligaw. Saan sila naligaw sa doktrina? Yun ang tanong. So, halimbawa, sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan ko lamang kayo. Kasi yung asma wa sifat, wag nating madaliin ito. Wag nating tingnan na maliit na bagay. Halimbawa, may mga nagsasabing, bakit masyado niyong binibigyang halaga o di kaya pinagtutuunan ng pansin oras ang mga Ash'ari? Nalihis sila sa ilang paksa sa akida na pwedeng hindi mahalaga sa atin. Totoo ba yun? Hindi totoo. Napakahalaga. Yung napakahalagang paksa, napakalaking paksa, napakahaligi ng paksa, yung paksang akida na dito tayo nagkaiba. Ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafi at ang Ash'ari. Unang lumitaw, ang Ash'ari sila'y nalihis, naligaw sa paksang asma wa sifat. Mga katangian, pangapangalan katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang katangian ni Allah ay kabilang sa tauhid. Alam niyo po ba yun? Yes. No, natalakay siguro sa inyo ang tauhid, tatlong uri.
Tauhidul rububiyya, uluhiyya, wa asma wa sifat. No? Kaisahan ni Allah sa kanyang pagka-Panginoon, Rabb, sa kanyang pagka-Diyos, uluhiyya, at mga pangalan. Kapag ikaw ay nagkamali sa pangatlo na ito, hindi mo na ituwid yung paniniwala mo hinggil sa kanyang mga pangalan katangian, panganib ang iyong paniniwala. Hindi ganap. Hindi natin lubos na unawaan ang mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakahalagang paksa ang tauhidul asma wa sifat. Kaisahan ni Allah sa kanyang mga pangalan, mga katangian. Dahil halimbawa, regarding sa asma wa sifat, pag naunawaan mo ang mga katangian ni Allah, isa sa napakalaking dahilan upang ikaw ay matuwid kapag naging panatag sa iyo ang mga pangalan katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang binabanggit nila, isa sa idinudulot o di kaya mabuting ibinubunga ng pagiging mapanatag ng paniniwala sa mga kapangalan katangian ni Allah ay nagiging matakutin ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiging palaging present sa iyong sarili si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anong dahilan, Ustad? Halimbawa, isa sa pangalan katangian ni Allah, huwal alimun khabir. Siya ang alim o alim at khabir. At siya din ay sami' at basir. Pangalan katangian ni Allah. Sami' wa basir. Nakakarinig, nakakakita. Khabir, rakib, tinitignan tayo o kaya minamasdan tayo. Pinaniniwalaan natin. Hindi kasi natin kilala si Allah ng lubos na pagkakilala eh. Sa kanyang mga pangkatangian. Halimbawa, pinaniniwalaan natin Ahlus Sunnah wal Jama'ah na naririnig, nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit siya ay umiiral sa itaas o sa ibabaw ng kanyang arsh, sa pinakaitaas, no, ay nakikita niya ang lahat ng nangyayari at naririnig niya ang lahat ng nangyayari. Subhanallah. Isa sa paglalarawan niya ng Rasulullah, kahit, sabi niya, nung inilarawan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, kahit yung langgam na maitim, ay ilagay sa pinakamalaking bato na maitim. At sa pinakagabi, madilim na gabi, nakikita pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang footstep. At naririnig ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Gaano kadakila ang Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag present sa iyong sarili ang ganitong diwa ng paniniwala sa isang Muslim, iiwasan niya. Maiiwasan yung mga haram. Dahil ikaw, pag gagawa ka ng haram na walang nakakakita, present sa iyong sarili na si Allah na nakakakita at pinagmamasdan ka niya. Kaya nga yung sabi sa ayah Quran na وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, siya ay kasama ninyo. Ibig sabihin, naririnig ni Allah, nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, kahit ang nag-uusap, 2 o 3, no? Si Allah ay kasama nila. Ibig sabihin, naririnig ni Allah kung ano mang pinagbubulungan nyo, pinag-uusapan yung haram o di kaya halal, di natin alam kung anong pinagbubulungan ng 2 o 3, 4, pinag-uusapan. Laging yung tatandaan na kasama nyo si Allah. Ibig sabihin, kasama nyo yung kaalaman ni Allah, nakikita niya, nababatid niya kung ano yung pinag-uusapan ninyo. Subhanallah. Kahit siya umiira sa taas. Pero yung mga Ash'ariyah, inshallah ta'ala, hindi detalye natin ito,
Hindi nila pinaniniwalaan, pinawawalang bisa nila yung ilan sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng pag-iral niya sa taas. Kasi tayo, pinaniniwalaan natin na si Allah ay sa langit. Pag sinabi sa langit, sa ibabaw, pinakaitaas, fis sama. Kasi maraming dalil, mga sisters, sa Quran at Sunnah. Kahit lamang yung isang hadith, na tinawag na hadithul jariyah, nang tanungin ng mahal na propeta ang isang alipin, o isang alipin, sabi niya, "Ayna Allah?" Mismo ang Rasulullah tinanong niya, ang isang alipin, nasa Sahih Muslim, ang narration na ito. Sahih Muslim. Sumakit ang ulo ng mga mutakallimun, mga Jahmiya, Mu'tazila, Asy'ariyya, Maturidiyya, hinggil sa hadith na ito. Kung ano-ano ang isinagot nila, interpretation nila sa hadith na ito para lamang ipawalang bisa ang pag-iral, na ang akidang pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala sa taas. Kasi hindi lang matanggap. Lumalabag sa kanilang tinatawag na ilmul kalam. Nung tanungin ng Rasulullah, ay Allah, saan ang Allah? Anong sinabi ng jariyah? Alipin? Fis sama. Kasi pag sinabing fis sama, ala sama, ang sama, lahat ng umiiral sa taas. So, lahat ng umiiral sa taas, si Allah ang pinaka-itaas. Nangingibabaw sa lahat. Umiiral siya doon. Tinanong ng Rasulullah, pinagtibay ng Rasulullah, bakit hindi mo paniniwalaan? Anong gagawin mong source sa paniniwala? Quran at Sunnah. No? So yan ang halimbawa lang. Isang akida lang. No? Ang Asy'ariyya nalihis sa paniniwalang ito. Pero alhamdulillah tayo mga Ahlus-Sunnah wal Jama'ah, no? Ay ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa akida, no? Alhamdulillah. So nga, last week din, tinalakay din natin, dito tayo huminto, no? Yung kahalagahan ng paniniwala o pag-aaral sa akida. Bakit ko pinag-aaralan? No, nabanggit natin na una, hiya ahammu ulumiddin. Sulat niyo kung gusto niyo. Al-aqida hiya ahammu ulumiddin. Siya ang pinakamainam na kaalaman sa lahat ng kaalaman sa relihiyon. Mas mainam kaysa sa fiqh. Mas mainam kaysa sa adab o hadith mismo. Kaya mas lahat mainam, pero yung pinakamainam. Kasi yung akida, ito yung ugat. Ito yung ugat. Kasi believe, maniniwala ka muna. At yung tauhid, baka kasi magka-confuse sa inyo yung tauhid, akida. Ang akida, pangkalahatan, kung ano yung pinaniniwalaan. Ang pinakamalaking pinag-aaral sa akida, tauhid. Okay? Tauhid. Yung tauhid, kaisahan ni Allah. Kaya yung mga naunang mga salaf, mga ulama, yung ilan, tinatawag nila yung akida na tauhid. Kasi ito yung pinakasaligan eh. Okay? So, ang pinakamalaking pinag-aaral sa akida, tauhid. At alam natin ang tauhid kung gaano kahalaga. Ito yung pinakamalaking karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Pinakaugat. Ito yung dahilan kung bakit tayo nilikha ang paraiso, nilikha ang mga anghel, lahat ng nilalang, ang la ilaha illallah. So, akida. No? Yan ang mahalaga. Mas mahalaga kaysa sa akhlaq, mga ahkam, kasi ito yung, sabi natin, unang obligado sa isang mukallaf. Kapag halimbawa ang isang alipin, pumasok sa Islam, una niyang paniwalaan yung la ilaha illallah at iwaksin niya yung shirk. So, ganyan napapakita kung gaano kahalaga ang akida. Belief, dapat din natin binibigyan halaga. Huwag nating halimbawa, hindi natin binibigyan halaga. Subhanallah. Pag-aaral sa tauhid at ilang mga paksa sa akida, kasi napakaraming paksa sa akida. Pag napagtuloy ito, inshallah, unti-untiin natin yung pag-aaral sa akida para maging matuwid, mayroon tayong ma-enlight tayo sa akida kahit nakikinilig tayo ay inshallah ta'ala, no? Nang
nang ipadala ng Nabi ang si Mu'adh sa Yaman, sabi niya, ang unang-unang magiging da'wa mo, paanyaya mo sa mga tao doon ay ang la ilaha illallah. So yun ay akida, tauhid kabilang sa akida. No? Pag kanilang pinaniwalaan ang salah at ang zakah. So nauna ang akida, tauhid kaysa sa mga gawaing pagsamba sa salah o di kaya zakah. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay nagdadawa kasama ng kanyang mga sahaba sa Makkah ng 13 years, kasi 13 years, 23 years naging propeta, messenger ang Rasulullah Muhammad, 13 years sa Makkah, 10 years sa Madina. Doon sa 13 years niya sa Makkah, halos mga ayat ay bumababa patungkol sa akida. Kasi ganun ang pamamaraan ni Allah na dapat hindi muna inubliga o ipinagutos ang ilang mga kautusan syariah hanggat sa hindi nagiging panatag ang akida sa mga puso ng mga sahaba. Kapag naging panatag sa kanila ang akida, magiging madali na sa kanila tanggapin ang mga panuntunan, mga batas ng relihiyong Islam. So dito nagpapakita, tingnan nyo, 12 years o 13 years. Bagamat sa Makkah, noong mga papalapit na maghijra, bumaba ang aya patungkol sa salah. Pero dinitali na ang pagsasala noong naghijra na sila. No? Pero ang punto doon, ilang years, akida. Bumababa yung mga ayat. Kaya nga, kapag tinatalakay ang tafsir, may tinatawag na ayatun makkiyah at ayatun madaniyah. Ayat na bumaba bago maghijra na tinatawag na makkiyah. Karamihan, mga ayat makkiyah ay tumatalakay sa akida. Pinapatatag ang mga sahaba patungkol sa akida. Paano maging mapanatag, paano nila maunawaan ng tamang pag-unawa, paano lumakas ang kanilang iman, ang kanilang akida. So tayo pa kaya, tingnan nyo, 12 years ang mga sahaba o 13 years. Ikaw, ilang years mo pinag-aralan ng akida? Ilang buwan o ilang weeks mo? Tingnan mo. So, subhanallah. Ang mga sahaba, alam natin kung gaano sila katalino, kalakas ang pag-unawa. Diretso nila kinukuha ang kaalaman sa Rasulullah. So tayo pa kaya. So mas dapat natin bigyang halaga. Pangalawa, yung pag-aaral ng akida, nagiging sahih ang ating akida. So pag-aaral natin ng akida, nagiging matuwid ang ating akida. Marahil may mga mali tayong pinaniniwalaan. Di ba? Minsan, alhamdulillah, minsan sa pag-aaral o di kaya sa pakikinig ng mga wasyat, muhadara, no? Minsan may mga narinig tayo, bawal pala yun, mali pala yun. Minsan napapasabi na lang tayo ng ganito, di ba? Pag may bagay na napakasimple sa akida, no, pasintabi, pero hindi mo pala alam, Allahu Akbar. Ustad, matagal ko na yung ginagawa o matagal ko na yung pinaniniwalaan. No? So, paano yun kung hindi siya nag-aral at namatay siya sa ganung kalagayan? Lihis ang kanyang akida, may pananagutan siya. Lalo na pa kaya kung pagtatambal. Marami tayong nagagawang mga pagtatambal na kaugalian ng ating mga ninuno pasintabi. Na yan ay labag, mayroon pa ng mga kaugalian ng ating mga magulang na labag. Nalaman lang natin dahil nilinaw sa atin ng mga ulama na yan ay bida o di kaya yan ay pagtatambal. So kung hindi tayo nag-aaral, hindi tayo nagtatanong, ano ang ating magiging kalagayan pag tayo ay namatay? Na tinataglay natin o pinaniniwalaan natin at ginagawa natin yung mga shirk pagtatambal. Lalo na kung yung shirkun akbar, malaking pagtatambal. Nakakatakot. Kasi yung malaking pagtatambal, impyernong apoy, panghabang buhay. Mapapawalang bisa niya ang lahat ng iyong ginagawa. Lalo na halimbawa, yung mga kaugalian ng noon na sila ay kumakatay para sa mga jinn. Halimbawa lang, di ba dati, kaugalian natin, ewan kung sa inyo mga kapatid ko mga tauso, na halimbawa, kapag may bagong bahay, kinakatayan, iniaalay sa jinn.
Kasi yung mga ninuno natin dati, ang ilan sa kanila, masyadong takot sa kapisalaan ng mga jinn. Natatakot sila masyado dahil sa jahil, kakulangan ng kaalaman, at masyado silang takot sa mga jinn, pinipinsala ng mga jinn, o di kaya mga bridge, daanan, no? Kapag may mga jinn na kwan doon, sabi nila, bakit di tayo mag-alay? No? Kahit sa mga Kristiyano, ganito din ang kaugalian nila. Bakit di tayo mag-alay sa kanila para hindi na nila tayo napipinsala? Mag-alay tayo sa kanila ng kurban. Iyadan billah. So yan ay syirkun akbar. So kung may Muslim na gumagawa doon, naniniwala siya na si Allah is Diyos, Panginoon, Muhammad, Rasul, Quran. Pero gumagawa ng malaking pagtatambal. Impyernong apoy. Nabanggit sa hadith. Yung isang hadith sa Kitab Tauhid na banggit na may noon nangyari na walang makakadaan sa daan na yun, dun sa daanan, maliban na lamang dapat siyang mag-alay. May tao na ayaw, Allah alam yung kwento na yung hadith, hindi siya nag-alay. Talagang tinanggihan niya. Pinaslang nila, dyan na. Yung isa, sabi niya, wala akong may alay. Sabi niya, kahit dubab. Ano ba to? Yung mosquito. Sa Tagalog, nami-mental block ako. Lamok. No? Yun ang pinagkurban niya. Namatay yung tao na nagkurban ng lamok. Doon sa sinasamba nila. Namatay, impyernong apoy. Sabi ng Rasulullah. Inialay lamang niya isang napakaliit na nilalang. Ganyan kahalaga ang pagsamba na dapat iukol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakatakot, subhanallah. So kapag itong pag-aaral sa akida, nagiging matuwid, nagiging tamang ating akida. Nalalaman natin yung mga lihis, mga ligaw, naunawan natin lalo ang tauhid, naunawan natin lalo ang shirk. Kaya nga nung last na tinalaki ko sa inyo, maraming mga tao, hindi nila libos na niniwalaan ng shirk. Ang alam nilang shirk, pagsamba lang sa mga ribulto, barahala, pagsujud, pagpanalangin kay Hesus Kristo, kay Mama Mary, Virgin Mary. Pero pag sinabi mo yung pagkukulam, kabilang sa shirk. Yung panguhula, kabilang sa shirk. Pagsuot ng anting-anting, kabilang sa shirk. Tatanggihan niya, paano nagiging shirk? Paano ako magiging mushrik? Muslim ako, magsusuot ako ng anting-anting, gagawin ko lamang dahilan. Di ba, in-explain ko sa inyo paano nagiging shirk ang bagay na ito? Dahil sa jahl, kamangmangan. Subhanallah. So, ang tao nakakagawa ng shirk. Maraming uri ang shirk. Mga sisters, subhanallah, maraming uri ang shirk. Malaking shirk at maliit na shirk. Pati yung pakitang tao, paggawa ng pagsambahi, ginagawa mo dahil sa kaluguran ng isang nilalang. Tinuturing na shirk asgar, maliit na pagtatambal. Nagpaparinig ka para puriin ka. Shirk. Iyadan billah. So binigyan diin ang akida, tauhid, sa relihiyong sa ating agama. Alhamdulillah. So ang pag-aaral sa akida ay nagiging tama ang ating akida. Pang-apat, yung akida as-sahiha, nadadagdagan niya ang isang tazidul insan khasyatan wa bu'dan 'anil ma'asi. Ang matuwid na akida, nadadagdagan niya ang isang tao ng pangamba, takot at paglayo sa mga kasalanan. Takot kay Allah at nalalayo siya sa mga kasalanan kapag naging tama ang iyong akida. Anong ilang mga halimbawa ito? Napakarami. Pero yung kanina lang, yung sa mga pangalan katangian ni Allah, yun ang pinakamalinaw na halimbawa nito. Na kapag tamang akida mo, naunawa mo ang tauhid, naunawa mo ang asma wa sifat, so nadadagdagan ka na khasya. Halimbawa lang halimbawa lang. Kapag naunawaan mo kung kaano kadakila si Allah, mas
mas sinasamba mo pa siya. Yung kamaharlikaan, kadakilaan, kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gaano siya kalaki, napakadakila. Isa sa inahalimbawa ng ating mga ulama, sabi nila, "'Izamul makhluq tadullu ala 'azamatul makhluq tadullu ala 'azamatil khaliq." Ang pagiging dakila ng isang makhluk ay nagpapakita, tumutukoy kung gaano kadakila ang tagapaglikha. Kung malaki o dakila ang nilikha, ano pa kaya ang tagapaglikha? Kung tayo nagmumuni-muni sa mga kalangit at kalupa, paano ito nilikha ni Allah? Siguro ngayon, social media, yung kaalaman ng tao na narating niya sa universe, sa kalawakan, may napanood ako na itong universe, yung narating ng telescope nila, kung gaano karaming planets, gaano kalaki, yung galaxy, napakaliit lamang yung mundo. Doon kumpara sa mga malalaking nilikha. At ang pinakamalaking nilikha ay ang arsh ni Allah subhanahu wa ta'ala. Trono ni Allah subhanahu wa ta'ala. At si Allah ay mas pinakadakila sa lahat. Ang arsh, no, sabi ng Rasulullah, ang kursi, kung ang kursi, tawag ba rito? Yung kursi, no, kung ikukumpara sa mga langit at lupa, para siyang singsing na inilagay sa malaking disyerto. Kung yun yata yung paghahalintulad. Sabi naman niya, yung arsh sa kursi, kung ikukumpara ang kursi sa arsh, para siyang yung maliit na parang singsing lang na nilagay sa napakalawak na disyerto. Ganun kalaki ang arsh. At yung anghel na nagdadala, bumubuhat ng arsh ni Allah. Yung isang anghel, sabi ng Rasulullah, pinahintulot sa akin ng Rasulullah, na sabihin, ilarawan sa inyo ang anghel ng yung nabanggit sa kaya na thamaniyat, yung nagbubuhat na 8 anghel sa arsh ni Allah. Sabi niya, yung tenga ng anghel, dito at dito, 500 years kung lalakbayin. 500 years. Dito lang. Gaano kalaki, kadakilang anghel na iyon. Ano pa kaya si Jibril? Ano pa kaya si Israfil? O Mikael na mga pangulo ng mga pinuno ng mga anghel. Kung dakila ang mga nilalang na ito, ano pa kaya si Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha sa lahat ng nilalang? Ang tao lang, subhanallah. Ang tao lang. Yung tao, talino niya. Paano niya ito na-invento itong aeroplano, telephone, nag-uusap para mong katabi, social media, wifi, cellphone, TV, ano pa, yung mga nakakabilib na invent, nakakamangha. Sinong lumikha ng utak? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero magkaganon pa man limitado ang ating pag-iisip. Pagdating sa akida, may mga ilang paniniwala na dapat tayong sumuko, magpakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil may mga bagay na hindi kayang arukin ng pag-isip. Dahil limitado itong akal natin. Subhanallah. Ganyan kadakila si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Na, panglima, ang akida as-sahiha na po proteksyonan niya ang isang tao mula sa mga syubhat. Ang syubhat, yung mga confused, yung mga pag-aalinlangan, pagkalituhan. So kapag tama ang pag-aaral sa akida, ang dinudulot niya, nawawala yung confused, kalituhan, doubt. No? Ano yung doubt? Yung pagdadalawang isip, ganun, kalituhan. O di kaya, pagdududa, yes. Kasi minsan may mga tao na nagdududa sa kanyang akida.
Yes. Alam nyo, ito yung isa sa patibong ni Shaitan, minsan kung paano niya nililigaw isang tao na kapag naisip nyo to, tandaan nyo, isipin nyo ito ay mula kay Shaitan at kayo ay mag-isti'ada. Nabanggit sa isang hadith, na minsan binubulong ni Shaitan ng isang tao. Sabi niya, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng nilalang. Tama. Sinong lumikha kay Allah? Tingnan niyo yung kaisipan ni Shaitan na binubulong niya sa akin, iyadang bidla. Kung hindi mo na mag-isti'ada ka, bilang na Shaitan. Kasi alam mo na si Allah, huwal awwal wal akhir. Kabilang yun sa pangalan niya. Siya ang una na walang umpisa. Allahu Akbar. Pangalan, katangian niya mo. Huwal awwal. Walaysa qablahu shay. Walang nauna sa kanya. Umiran na siya na siyang pinakauna at walang pinagmulan. Huwal akhir. Siya ang huli at wala ng kamatayan. Yan ang ating Panginoong Allah. Walang katapusan. Ganyan ang katangian, pangalan ni Allah. Nakipinakilala niya. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Mga pangalan katangian niya Allah. Sa Suratul Hajj nabanggit niya. Na nakikilala natin. Minsan kuwag natin na pag tayo ay, halimbawa, tayo ay dinadaya ng isang nilalang, naisip natin na pag insyaAllah, no, kung di ko man nakamtan ang katarungan, si Allah hindi natutulog. Si Allah ay nakikita niyang lahat. Siya ang hahatol. Siya ang magpaparusa sa iyo. Diba? Minsan na, kasi naunawa mo ang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Na kahit hindi ka nabigyan ng hustisya, no? Dinaya ka kahit alam mong karapatan mo mismo, ay pinaubaya mo na kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Dahil naunawa mo na si Allah ay makatarungan. No? Makatarungan. May time, may oras, kung di man dito sa mundo, sa kabilang buhay, paniningil. Subhanallah. So dapat naunawaan natin yan. Okay. Ganon din, dahil ang akida, ito yung unang itinuro ng mga sugo. Ang unang da'wa nila, yung la ilaha illallah. No? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nahl, verse 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Tunay na nagpadala kami sa bawat nasyon na sugo. Anong kanilang dalang mensahe? Ubudullah. Sambahin niyo si Allah at iwanan niyo yung mga tagut, anong pamang sinasamba bukod pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung akida, ito yung tauhid. Okay? So yan ang unang paanyaya. Hindi unang tinuro ng mga sugo, magsala kayo, magsaka kayo, magsadaka kayo. Ang unang itinuro ng mga rasul, nang sila'y naging propeta, sambahin nyo si Allah. Ang tawhid kabilang sa akida. Yun ang paliwanag doon. Kung gaano kahalaga ang akida. Ang pag-aaral sa akida, ganun din, napapalayo ka. Yun na nga, yung uko sa bid'a, paggawa ng bid'a, o di kaya paggawa ng shirk. Okay? So, napapalayo ka. Napoproteksyonan ka pag mayroon kang akidang, tamang akida at nag-aaral ka ng akida. Hindi ka nakakagawa ng bid'ah. Nalalayo ka, nasisave ka, naiiwasan mo, yes, naiiwasan mo yung mga bid'ah na kung saan maaaring mga bid'ah na ipinapalaganap, ipinapangaral ng mga taong nagpapalaganap ng mga bid'ah. Na katulad ng ating nasasaksihan ngayon. Pagmamaulit at iba pang mga bid'ah. Pagdadakila sa mga libingan. Yes. Okay? So, ganyan. Subhanallah. At kabilang din panghuli, muharabatul afkar wal madhab al-aqadi al-batila. Ibig sabihin, nalalayo din tayo, napupugsa, yes, yung mga lihis na mga doktrina, mga lihis na mga akida. So, nawawaksin natin
At nalalayo ka rin sa mga fitan. An-najatu minal fitan. Halimbawa, yung mga fitna na may kaugnayan sa akida. So, nalalayo ka. Yun na yung shirk, yun na yung pagtatambal. Ngayon mga magulang, tatalakay natin ngayon, bakit asbabu fasadil akida? Okay, ito yung pangalawang paksa. Akida, ta'rif, kahalagahan. Pangatlo, asbab fasad al-akida. Okay? Lahat kayo marunong magsulat ng Arabic? Mga magulang. Okay lang? 50-50 or yung ganyan? Sige lang. Basta ang mahalaga, yung marunong magsulat o kaya mag-take note, no? Yung hindi naman sa mga magulang, makinig lang, inshallah ta'ala na tayo ay mapapakinabangan natin. Okay. Asbab fasadil akida. Yung mga dahilan ng pagkalihis ng akida ng isang tao. Paano nagiging lihis, naliligaw ang isang tao? Ito yung punto sa topic na ito. Muslim nga, pero paano siya nalilihis sa yung kanyang akida? Paano naliligaw? Ito yung topic. Alamin natin. Ako, ngayon, paano ba akida, puro na ng akida? So kapag naunawa mo yung mga asbab na ito, mga dahilan, nagiging sanhi upang maging lihis, ligaw ang iyong akida, magiging aware ka. Okay? Binanggit ito ng ating mga ulama. Di ba sabi natin yung maling akida, ano pa mang akida na labag sa Quran at Sunnah? Yun ang kabuuan nun. Okay? So paano nagiging lihis? Jahlun nas bi umuri dinihim. Una, dahil sa kamangmangan ng mga tao sa kanilang agama. Hindi sila nag-aaral. Hindi nagbabasa. Hindi nakikinig. Ngayon, umabot ka sa edad na ganito at naisip mo na hindi ko na kaya pumunta sa madrasa. Pero huwag mong isipin na huli na ang lahat. Maraming paraan ang pag-aaral. Yung mga ulama natin, seminar, khutbah, lecture, para sa mga bata, para sa mga matatanda, para sa edad na ganito, para sa may asawa, para sa mga walang asawa. Lahat binibigyan ng lecture. So wala kami pangangatwiran. At yung mga ulama natin, maging sa social media, lahat pinasok ng ating mga ulama, gantimpala na sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. May mga subject na Quran, wala ka nang may pangangatwiran kay Allah. Sadyang tayo lang ang walang interest na matuto. Tamad, matuto, hindi natin binibigyan halaga. Kung ikaw wala dito, hindi sumasali sa ganitong symposium programa ni Sheikh Muslimin na muhadara para sa inyo once a week, depende sa programa niya, hindi mo matututunan ang iyong agama. Hindi magiging matuwid ang iyong agama. Yung taong hindi nag-aaral, wallahi, may pananagutan sila. Pag namatay ng isang tao, bawat isa kasi mangangatwiran, Ya Allah, tumanda na ako umabot na ako ng 45 years old, 50. Doon na ako nagsisi. Alam nga naman, sasabay ako sa mga bata sa madrasa. Naglololipap, nagkekendi. Di ba parang kapintasan? Pwede pang ma-justify. Pero sasabihin niya, Allah, yan lang ba ang paraan ng pagsasaliksik ng kaalaman? Doon ka. Mafe-fail. Hindi ka pumupunta sa symposium, seminar ng mga ulama. O taga saan ka? Halimbawa, Piapi. Si Sheikh Muslimin, hindi na kulang. Mga seminar, symposium, khutbah, muhadara. Wala ka doon. Ito yung listahan. Wala ka doon. Sa time na to, umating ka sa okasyon ng piyesta ng mga kufar. Undas, o kaya Valentine's, o kaya doon ka nakita ng mga anghel. Di ba? Subhanallah. O di kaya natutulog ka lang, nag-games, nanonood ng mga haram. 24 hours sa isang araw. Ilang hours sa isang 7 araw.
7 days. Hindi ka man lamang nakapaglaan ng 2 oras, 1 oras para magsaliksik, aralin ang relihiyon. Ako lang, kaya kong talunin yung nangangatwiran sa edad eh. Ano pa kasi alam niya lahat. Dahil siya ang tagapaglikha. Subhanallah. So wala tayong magpangangatwiran. Ya Allah, hindi ako marunong bumasa ng Quran kasi nagsisi na ako nung matanda na ako. Hindi ko na kaya. May mga ulama nag-alay ng oras, naglaan ng oras sa tajwid para sa mga matatanda. Bakit di ka nag-aral sa masjid o kaya sa Facebook? Subhanallah. So wala ka may pangangatwiran kung hindi ka marunong bumasa ng Quran. So ang pinakaugat talaga ang kamangmangan. Ang kamangmangan. Bakit nalilihis ang isang tao? Bakit nakakagawa ng shirk? Dahil sa kamangmangan. May mamang siya. Hindi niya unaunawa ng tauhid, hindi niya naunawa ng shirk, hindi pinag-aralan ng tauhid, hindi pinag-aralan ng shirk. Hindi niya naunawaan, lubos na pag-unawa ang tauhid. Masyado siyang tamad kapag pag-aaral ng agama interest, na naman, dadalo na naman tayo pag magiginig, nakakasawa. Pero kapag panunood ng movie, kahit movie marathon, kung Korean movie na episodes, kahit 24 episodes sa isang araw, kaya niyang tapusin kaya 3 araw. Napakasaya niya. Umiiyak siya kapag mga Korean movies. Pero kapag mga wasyat, hindi siya umiiyak. Pero kapag Korean, bakit ganun? Yung mga bata natin eh. Bakit ka umiyak? Namatay si Kwan eh. Astaghfirullah. Iniwanan niya si Kwan. Pero kapag pagbabasa ng Quran, hindi nanginginig yung puso niya ng takot. Hindi nadadagdagan ng iman. So subhanallah, no? Realidad na sakit ng mga kamusliman, nakakalungkot, subhanallah. So bakit? Lagi natin tanungin ng ating mga sarili, kailangan ako maglaan, kailangan ako, no? Minsan tinatamad ako o kaya kasi kapag aaral, no, kailangan sacrifice. Nakikinig ka, binubulong kahit ano, ganyan. Halimbawa, kung pagod, halimbawa, malalaman mo na may muhadara mamaya, magpahinga ka para mamaya fresh yung pag-aaral mo. Kasi ang problema sa atin kapag agama, halimbawa, hindi natin binibigyan halaga. Kapag English, mga anak, matulog kayo ng maaga. Bukas, gigising kayo. Gigising ko kayo, pagluluto kayo ng masarap para makakain kayo at fresh yung utak nyo sa pag-aaral sa school. Maganda yun. Pero ang problema, pag dumating sa madrasa, no, halimbawa sinabihan yung wala na, kahit sila ay mag-overnight, hindi natin sinasabihan yung pagpapahalaga natin pagdating sa Western education sa madrasa. Paggising sa, halimbawa dito, Sabto, Ahad, no? Paggising sa Sabto, ang hirap gisingin. Sige, wag mo nang gisingin, pagpahingay mo. Madrasa lang naman yun, si Ustad yun. Sige lang, kakausapin ko na ako nang bahala kay Ustad. Subhanallah, wala tayong pagpapahalaga. Paano matututo ang ating mga anak? Yes. Mismo tayo mga magulang, wala tayong pagpapahalaga sa madrasa sa relihiyon. Yung pagsasakripisyo, pagpapahalaga natin sa madrasa, ay hindi kalintulan ng pagpapahalaga, pagsasakripisyo natin sa madrasa. Pag sa school, yes ma'am, yes sir. Bukas na bukas, magbabayad ako. Tuition fee, project, 15,000, 10,000, yes ma'am. Pero pag sa madrasa, ama, magbabayad daw kami ng 20 pesos, 100 para sa exam. Ano na naman yan? Para sa agama, bakit pa may pera? Pinag-iisipan ng masama yung mga ustad. Nakakarampot. Pambili ng chalk, pambili ng papers, pambili ng pang-print, o ganyan, ano pa mga kailangan ng mga ustad. Madamot tayo pagdating sa relihiyon. At nag-iisip pa tayo ng masama. Yung mga Kristiyano, alam natin pagpapahalaga nila sa mga pari nila. Alam natin kung anong kabulaan, kabuluntutan at paano sila dinadaya ng mga pari nila na
kinukuha lamang yung mga pera nila. Pero nagpapahalaga sila sa kanilang mga simbahan at mga pari. Thousand, million ang dinudonate. Kaya makita mo mga pari, ang yayaman, pasintabi mo, ang yayaman, mga kotse, katulad ng iglesia ko, ang yayaman. Pero tayo, mga ustad natin, subhanallah, minsan, sweldo lamang sa isang taon, 500, 1,000. Nagdaglalaan sila para maunawaan ng ating mga anak, yung agama. Tingnan nyo lamang sa kasalan. May kakasal, photographer 5,000. Make-up 5,000. Tatawagin si Ustad, si Alim nagkasal. Ustad, sige na, pauwi ka na. O sige, ito po yung 50 pesos o 500. Siya ang naghalal ng inyong samahan. Hindi naman sa nagpaparinig na dapat malaki, pero ilagay natin sa lugar. Dakilain o respetuhin natin. Bigyan natin ng halaga yung mga warathatul anbiya na nagsiservisyo, nakikhidmat sa atin. Yung naghalal sa kasal. Subhanallah. Ang binibigyan kakarampot. O di kayo, minsan wala. Pamasahe lang. Minsan nag-iantay pa si Ustad na, alis na ako ha. So wala pa talagang iabot. Salamat Ustad ha. Barakallahu fiqh. Jazakallahu khairan. Okay na yun, pero kahit yung pamasahe niya. Maaring namasahe siya, 50 pesos, nag-taxi, tapos siyempre, kinuha mo yung oras niya. Maaring yung oras niya yung sa ilang mga hanabuhay niya. Na kinuha mo yung oras niya, dapat magbigay ka din kasi katulad din niya, sabi ng Rasulullah, man sana'a lakum ma'rufan fakafi'u. Bigyan niyo. Pag gumawa siya ng kabutihan yun, nagkasal sa inyo, ng mahal mo sa buhay, yung minamahal mo, ka-forever mo. Sana all may forever. May ka-forever. So siya naghalal ng samahan ninyo para kayo maging halal, magsama. Tapos ibibigay lang 100 pesos. Pero okay lang kung yung binigay mo ay talagang wala ka. Pwede pang unawain. Pero yun na nga sinabi natin, naggastos ka sa kasal, 50,000 sa handaan, 5,000 sa photographer, 5,000 sa makeup artist, na makeup artist pang bakla. Subhanallah, tinatangkilik natin yung mga baklang iyadang billah. Tapos ano pa pang mga gastusin, no? Subhanallah, mga cake, ginumastos. Kunyari, pasintabi, wala tayong kwan. No, pero ito ay realidad na nakikita sa ilang kamusliman. Gagastos ng cake, lahok ba parang bundok. Na pwedeng hindi naman lahat makain, itatapon lang. Pakitang tao lang. Subhanallah. Pero yung ustad, ulama, ustad o imam, 1,500, no? Nakakalungkot. Subhanallah. Yan ay mga halimbawa lang po mga magulang na talagang wala tayo pagdating sa agama ay wala tayong interes pagpapahalaga. No? So, subhanallah, tanungin natin ating mga sarili. Halimbawa lang, no? Kapag kami ay nag-uusap-usap, nagmi-meeting, no? Pakinggan niyo po ako, sisters. Kapag kami nagmi-meeting, mga ulama ninyo, minsan napapag-usapan namin yung mga problema ng ilang madrasa sa ilang lugar, sa ilang komunidad na walang air fan, electric fan, mainit, yung upuan wala o di kaya napakababa. Sabi ng ilang mga nagsasuggest na ulama, dapat walang budget mula sa gobyerno, yung pinasweldo lang nila sa mga ustad, dapat kukunin din, dapat mayroong PTA meeting, mga parents na doon magtutulong-tulungan. Kasi hindi rin kaya ng admin. Okay? Kaya sabi niya, yung isang tama naman, tingnan nyo ang mga school. Government pa yan. Pero hindi nila
Hindi nila, may mga bagay silang programa sila na kunya PTA meeting, di ba? Na minsan, may mga officer kunyari, tapos maya-maya may programang magbibigay ng donate o di kaya pag-contribute dahil sa programa o pagpapaganda sa room. Subhanallah, nagko-contribute tayo, hindi natin binibigyang pansin kung ano man yung binibigay natin. Halaga, 500, 100, 300. Okay tayo. Yes ma'am, yes sir. Pero sa madrasa, yung madrasa natin, purito. Sabi ko talaga, ang problema mismo sa lugar ng mga Muslim sa isang komunidad. Kung sila lamang may magtutulungan. May isang komunidad na marami dyan, mga businessman. Kung sila lamang ay magsasadaka, magdudinit, mapapaganda ang madrasa. Madrasa, pinanggagalingan ng kaalaman. Quran, Sunnah ang pinag-aaralan doon. Yung mga anak din natin, ayaw mag-aaral dahil mainit. Yes. Ang baho, pasintabi. Walang trash can, kaya minsan, may mga napapasok, madras pa ba ito? Pero ikumpara natin sa mga school na government pa yan, tinutulungan pa ng mga magulang. Sumusuporta pa sila. Government yan, may budget. May ito, private sa atin. Tapos walang tumutulong. Kunti lang, pasintabi sa, masyaallah, may mga tao talagang tumutulong. Pero may mga ilang madrasa. Bakit nababanggit itong problema? At pwede niyong bisitahin ng ilang madrasa. Dito sa Davao lang. Napakababa ng kalagayan. No? Hindi pintura. Dito sa inyo, mashallah, first time kong dumating, mashallah, napakaganda ng inyong madrasa. At meron kayong ganitong pinagtitipunan ng muhadara, napakaganda, mashallah. Pero sa ilang madrasa, subhanallah, minsan, kung ako lang minsan naisip ko, kung mayaman lang, papagandahin ko to, kaya yan, pipinturahan, para yung mga bata, fresh, nakakapag-aral. Okay, hindi minsan kasi may mga madrasa na minsan nagkakasait yung mga bata kasi marumi. Nilala mo kasi marumi. Kaya yung ustad din, kasi yung ustad din mahirap. Kasi alangan naman yung ustad, siya din ang maggastos, mahirap siya. Isang kahit, isang tuka. Subhanallah. So saan manggagaling para itaguyod, mapaganda yung mga madrasa? Sa atin mismo. Pero ang problema, hindi tayo tumutulong. Bakhil, selfish, magamot tayo pagdating sa reliyon. Wallahi loving. Maawa tayo sa ating mga ulama, mga ustad. Subhanallah. So, subhanallah, no? Na talakay ko ito ibang topic pero nakita ko yung kahalagahan. No? So, ito yung unang dahilan, jahlun nas bi umuri dinihim. Yung kamangmangan sa ating relihiyon, particularly sa akida, ito yung pinakamalaking dahilan at pinakaugat ng pag-iral ng kamangmangan sa agama. At inshallah ta'ala, itutuloy natin kasi 5 o'clock na, itutuloy natin inshallah sa lecture. Okay? So isulat nyo huminto tayo dito sa asbab fasadil aqida. Mga dahilan ng pagkasira o kaya pagkalihis, pagkaligaw ng akida ng isang tao. At tinalakay natin yung una, jahlun nas bi umuri dinihim, ang pagkamangmangan ng mga tao, mga Muslim sa kanilang agama, particularly sa akida. So maraming salamat po, mashallah, alhamdulillah, naging mabiyaya, mapagpala ng ating oras, nakapaglaan tayo ng ibada. Naunawa natin nadagdagan yung ating kaalaman patungkol sa reliyong Islam, lalong-lalo na sa akida. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamasamahin sa Jannatul Firdaus ng katulad ng ating pagkakaisa, pagsasama-sama, pagtitipon-tipon sa lugar na ito. Amin ya Rabb. Subhana rabbikum rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Salamat.